27 tons, 27,000 kilos ang na-deliver sa fishbowlan. Sa isang araw lang po yun, ha. Grabe na huli niya, oh. Grabe, halos ang sako, ah. Sa'yo yan? Oh, eto pa. Kanino to, tol? Sa kanya rin yan. Oh, Oo. ayun pa, oh. Ang pamamaraan po ng panguhuli rito, ayun, sinasalok lang. Tingnan nyo, oh. Isda, baliwala. Sa amin yan. Oo. Tapos ang panghuli nila, ayan, may salok sila. Inaangat na po kasi yung mga harang dito. Pag naangat na lahat, yan, tapos nag-uulan. Mapupuno ng mga mananalok ng isda rito yan, hanggang dito. Sa isang araw, naranasan dito na makahuli ng isang truck. Pag panahon talaga ng hulihan, ha. Tapos, nung kadagsaan ng hulihan ng isda dito sa Candaba, 27 tons, 27,000 kilos ang na-deliver sa fishbowlan. Sa isang araw lang po yun, ha. Isipin nyo gaano karami yun. Isang araw. 27,000 kilos. Pagka hindi ka taga rito, hindi talaga kapanipaniwala, eh. Hanggat di mo nakikita, eh. Pagka puro kwento lang. Pero sa panahon ng hulihan, makikita nyo po yan. Papakita po natin. O, baliwala isda. Kinakain na lang ng mga manok. Ayaw pa. Ayun. Oh. Sayang. Hindi nahuli. Grabe. Yun, oh. Sako-sakong isda talaga nahuhuli rito. Sa ganito mga simpleng araw pa, na wala pang ulan, konti-konti lang nahuhuli. 10 sako. Ayan, tulad yan. 5, ganyan. Pero hanggang parami ng parami. Habang lumalakas ang ulan, habang nagkakaroon ng mga baha, parami ng parami yung islang maaon dito. At parami ng parami yung mga nanguhuli dito at nahuhuling isda. Minsan naranasan po dito na halos nasira na yung mga isda, eh. Dahil wala na, tumigil na sa pamimili yung mga gumagawa ng fishbowl. Natatambak yung isda. Minsan nasasayang din. Dahil nga sa dami ng nanguhuli. Naiipunan na ito. Eh, isang karpa lang ang mga anak o roho. Ilang libo na yun, 100,000 na yun, di ba? Sa panahon na pagpaparami na yun. Ngayon, matumal pa, eh. Pero kahit matumal pa, ilang sako na rin nahuli nila dito. Marami-rami na rin, ha.